Ang Batang Nakapula. Mayroong isang maliit na bahay na may bubong na pula. Dito nakatira ang batang babae na mayroong pulang talukbong, kaya't ang tawag sa kanya ng lahat ay Little Red Riding Hood. Isang araw, ang sabi ng kanyang ina, Red Riding Hood, makinig ka, ang lola mo nakatira sa gitna ng gubat ay may sakit. Narito ang basket ng itlog, mantikilya at cake para sa kanya. Dalhin mo ito agad sa bahay niya at bumalik kaagad. Mabilis na nagpunta si Red Riding Hood papunta sa kanyang lola. Ngunit marami siyang nakitang bulaklak sa daan. Naku, magdadala ako ng bulaklak para kay lola. Ibinaba niya ang basket at namitas ng bulaklak. Lakad siya ng lakad nang bigla siyang nakarinig ng yabang at isang lobo ang palapit sa kanya. Hello, Red Riding Hood. Saan ka pupunta? Sa aking lola, doon siya nakatira sa gitna ng gubat. Ganun ba? Pero ano yan nasa basket mo? Mga itlog, mantikilya, at mga cookies. Kung gaanon, sige punta ka na kay lola. Pero ang lobo ay hindi tunay na mabait, gaya ng akala ni Red Riding Hood. Ang lobo ay nakapunta pauna sa bahay ng lola at kumatok sa pinto. O, sino yan? Ginaya ng lobo ang maliit na boses ni Red Riding Hood. Ako lola, si Red Riding Hood. Naku, ang aking maliit na apo. Hindi ako makatayo, gaya't buksan mo na lang ang pinto. Halika. Nang mabuksan ng lobo ang pinto, mabilis siyang nilapitan ang lola. Nilulon niya ng buo ang katawan ni lola. Pagkatapos ay madali niyang sinuot ang damit ng lola at naghintay na siyang tuluyan sa kama. Hinintay niya si Red Riding Hood pero wala pa ito. Tumayo muna siya. Anong sarap kumain ng isang maliit na batang babae. Sinuot niya ang salamin ng lola at naghintay. Hindi nagtagal at may kumatok sa pinto. Sino yan? Ako si Red Riding Hood. Lola, may dala akong basket ng pagkain para sa inyo. Buksan mo na ang pinto at pumasok ka. Tuluyang pumasok si Red Riding Hood. Gulat na tumingin si Red Riding Hood sa kama ng kanyang lola. Hindi mainam ang mukha ng lola. Marahil ay mabigat ang kanyang sakit. Lola, anong laki ng iyong mga mata? Para makita kitang mabuti, apo. Pero lola, bakit ang laki ng iyong tenga? Para madali kitang marinig, apo. Pero lola, bakit ang laki ng tulis ng iyong mga ngipin?
upang madali kitang makain. Biglang lumundag ang lobo mula sa kama at nilumlum ng lobo si Red Riding Hood. Wow! Antok na ako. Pagkatapos mabusog, matutulog muna ako sandali. Nagkumot ang lobo ay madaling nakatulog. Habang nakatutulog si lobo, dumaan ang isang mamaril ng mga kuneho. Ano kaya yung aking naririnig? Bakit napakalakas maghilik ni Lola? Pumasok siya sa loob ng bahay at lumapit sa kama. Laking gulat niya nang makita niya si Lobo. Mabangis na hayop. Ngayon ay nahuli rin kita. Biglang nagising ang lobo at hinundag niya ang mamamaril. Linabas ng mamamaril ang kanyang shotgun at pinaril ang lobo. Bang! Pero nasaan ang Lola? Siguro kinain ng lobo. Ang matalim na biniyak ay tiyang ng lobo. At sino ang nakita niya? Ang Lola at si Red Riding Hood. Parehong takot na takot ang dalawa. Nagpasalamat sila ng marami sila sa mamaril. Mula ngayon, susundin ko na lagi si nanay.